malalim na pagninilay sa ugali at damdamin ng tao. 1. Ang gawa ng tao ay sumasalamin sa kanyang loob. Kapag may taong nanlalait, naninira, nagnanakaw, naiinggit, o humuhusga sa iyo, madali itong personalin. Ngunit ang totoo, mas ipinapakita nito kung ano ang nasa loob nila kaysa sa kung ano ang tungkol sa iyo. Ang panlalait ay madalas nagmumula sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ang taong tunay na tiwala sa kanyang sarili ay hindi kailangang tapakan ang iba. Ang paninirang puri ay nagmumula sa kawalang katiyakan sa sarili. Sa halip na ayusin ang sarili, mas pinipiling ibaba ang iba. Ang pagnanakaw ay nagmumula sa pakiramdam ng kakulangan, sa pera, pagmamahal o oportunidad. Ang inggit ay lumilitaw kapag hindi nakikita ng isang tao ang kanyang sariling halaga. Sa halip na pahalagahan ang meron siya, mas pinagtutuunan niya ang meron ang iba. Ang paghuhusga ay kadalasang nagmumula sa guilt o pagsisisi. Madalas hinuhusgahan ng isang tao ang iba dahil hindi siya masaya sa sarili niya. Ibig sabihin, kapag may hindi magandang ginawa sa iyo ang isang tao, hindi ito talaga tungkol sa iyo. Sila ay kumikilos mula sa kanilang sariling sakit, takot, o insecurities. 2. Ang kaligayahan at pagpapagbigay ay nagmumula sa loob. Kung masaya at buo ka sa loob, natural mong ipapamahagi ang kagalakan sa iba. Hindi mo kailangang ibaba ang iba para maramdaman mong ikaw ay higit. Ang isang taong madamot o hindi mapagbigay ay hindi naman laging masama. Maaaring nararamdaman lang niyang kulang siya at walang sapat na ibibigay. Sa halip na husgahan ang mga mukhang madamot, subukang intindihin na maaaring sila ay kumikilos mula sa takot at kawalan. 3. Huwag ikumpara ang iyong sarili sa iba. Piting isang magandang paghahalintulad tungkol sa mga bulaklak. Ang rosas ay hindi natatakot sa daisies. Ang daisies ay hindi nainggit sa carnation. Ibig sabihin, bawat tao ay may sariling kagandahan at halaga. Ang pagningning ng iba ay hindi nangangahulugang ikaw ay kulang. Isipin mo ang buhay bilang isang hardin na may iba't ibang uri ng bulaklak na sabay-sabay namumulaklak. Sa halip na makipagkompetensya, dapat nating pahalagahan ang kagandahan ng bawat isa. 4. Ang mga pag-atake ay sigaw para sa pagmamahal. Kung alam mo ang iyong tunay na halaga, hindi mo kailangang manakit o humusga sa iba. Ang bawat negatibong kilos, panlalait, kasinungalingan, pagnanakaw, inggit, ay nagmumula sa kahinaan o paghihirap. Maraming taong nagiging masama ang ugali ay talagang naghahanap lang ng pagmamahal kahit hindi nila alam. Sa halip na gumanti ng galit, subukang tumugon ng may pag-unawa. Hindi ito nangangahulugang payagan ang maling pagtrato sa iyo, kundi makita ang sakit sa likod ng kilos ng isang tao. Pag-ibig ang sagot. Kung ano ang ibinibigay mo sa iba ay sumasalamin sa kung ano ang nasa loob mo. Kung puno ka ng pag-ibig, magbibigay ka ng pag-ibig. Kung pakiramdam mo ay wala kang pag-ibig, maaaring hindi mo namamalayan na nakakapagbigay ka ng sakit sa iba. Ang susi sa mas magandang mundo ay ang piliin ang pag-ibig. Hindi lang para sa iba, kundi para rin sa iyong sarili. Pangwakas na pagninilay. Sa halip na gumanti ng sama ng loob kapag nasasaktan tayo, maaari nating piliing makita ang pinagdadaanan ng iba. Unawain sila at tumugon ng may kabutihan. Hindi ito nangangahulugan ng pagpapabaya sa maling gawain, kundi ng pag-aalaga sa ating sariling kapayapaan. Hindi ba magiging mas maganda ang mundo kung lahat tayo ay matutong tumugon
ng may pagmamahal kaysa sa galit. Like, share, and subscribe to be blessed.